Huwag kang mag-alala, Elena. Konting tiis na lang, mahal ko. Gagamitin ko lang ang utak ni Lara para makuha ang pirma sa merger na ito. At pagkatapos nun, itatapon ko na siya sa kalsada na parang basahang wala ng pakinabang. She's just a stepping stone, nothing more. Ang mga salitang iyon ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Lara. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng opisina ni Otavio, suot ang kanyang kupas na apron na may bahid pa ng harina. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang dala ang isang bandahado ng espesyal na chicken adobo, ang paboritong putahe ng kanyang asawa na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang samyo ng bawang at toyo na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng init ng pag-asa. Ngayon ay tila amoy ng isang mabulok na bangkay. Dahan-dahang nanginig ang mga daliri ni Lara. Ang porselanang pinggan na minana pa niya sa kanyang ina ay nagsimulang dumanas ng bigat ng kanyang pagkataong unti-unting gumuho. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang tanging ingay na namayani ay ang mahinang tawag ni Otavio sa kabilang linya, punong-puno ng lambing, na kailanman ay hindi na niya narinig para sa kanyang sarili sa loob ng maraming taon. Nabitawan ni Lara ang bandahado. Ang tunog agad ng pagbagsak ng porselana sa sahig ay hindi naging malakas, kundi isang malutong na pagkadurog na tila sumasalamin sa kanyang sariling kaluluwa. Ang masarap na ulam na pinaglaanan niya ng kanyang huling sentimo ay nagkalat sa malamig na tiles, tila mga piraso ng pangarap na hinaluan ng dumi. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa ulang na dahan-dahang lumalamig, gaya ng pag-ibig na itinuring niyang tahanan, ngunit isa palang kulungan. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila may mga tinik na nakabarado rito. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtalikod sa sariling karera para suportahan ang kumpanya ni Otavio, ang pagpuyat sa pagsusulat ng mga business proposal na ang asawa niya ang pumipirma, at ang pagtitiis sa mga gabing hindi ito umuuwi, lahat ng iyon ay nagbalik sa kanyang gunita na parang isang pelikulang itim at puti. Ang lahat ng kanyang katalinuhan at galing ay naging kasangkapan lamang para sa ambisyon ng isang lalaking itinuring siyang basura. Bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Otavio na may bakas pa ng ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit agad itong napalitan ng inis nang makita ang kalat sa sahig at ang asawang nakatayo sa gitna ng kadiliman ng pasilyo. Tumingin siya kay Lara na tila isang abalang amo sa isang katulong na nagkamali. Ano ba namang katangahan nito, Lara? Napakabaya mo talaga. Hindi mo na nga maasikaso ang sarili mo, pati ba naman ang hapunan ay hindi mo kayang dalhin ng maayos? You are becoming a liability in this house. Ang banyaga at matigas na boses ni Otavio ang bumasag sa katahimikan. Tumingala si Lara. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier, nakita niya ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang namayani sa kanyang puso, kundi isang nakakangilong pait. Ang tanong na tila isang karayom na pabalik-balik na tumutusok sa kanyang isipan ay hindi niya napigilang mabuo sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Ito ba ang halaga ng 10 taon ng aking pagpapakababa? Ang maging isang hagdanan na aapakan mo patungo sa itaas at pagkatapos ay sisipain palayo kapag hindi mo na kailangan. Nangatalang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas. Ang tanging sagot ni Lara ay ang unti-unting pagtulo ng isang butil ng luha na mabilis niyang pinahid. Sa sandaling iyon, habang tinititigan siya ni Otavio ng may pagkadiri, alam ni Lara na ang babaeng naging anino sa loob ng isang dekada ay patay na. At sa pagtalikod niya upang kumuha ng walis, dala niya ang isang lihim na hindi kailanman maiisip ng asawa niyang mapang-api. Walang pera para sa walang kwentang sakit na yan, Lara. Huwag mo akong kulitin dahil marami akong iniisip sa kumpanya. Ang boses ni Otavio ay tila isang malamig na hanging
umihip sa loob ng maliit at mainit na silid ni Liza. Nakatayo si Lara sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hawak ang isang basang bimpo na ginagamit niya upang punasan ang nagniningas na noo ng bata. Ang bawat ubo ni Liza ay tila isang patalim na humahati sa puso ni Lara. Bawat luhang pumapatak mula sa namumugtong mga mata ng kanyang anak ay nag-iiwan ng malalim na uket ng dusa sa kanyang kaluluwa. Ang silid na dati ay puno ng tawanan. Ngayon ay nababalot ng amoy ng gamot at ang mabigat na katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang tumayo si Lara. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatal sa pagod at puyat. Tumingin siya kay Otavio na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Ang asawa niya ay mukhang isang matagumpay na ginoo. Bawat hibla ng kanyang suit ay nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng gamot na kailangan ni Liza. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa payak na hangin ng kanilang tahanan, isang malupit na paalala ng agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo sa loob ng iisang bubong. Otavio, nagmamakaawa ako sa iyo. Mataas pa rin ang lagnat ni Liza. Sabi ng doktor, kailangan na siyang isailalim sa mga pagsusuri dahil baka lumala ang kondisyon ng kanyang baga. 1 linggo na siyang ganito. Kahit pambili lang ng antibiotics, parang awa mo na. Ang tinig ni Lara ay halos pabulong, basag at puno ng pagsusumamo. Humarap si Otavio sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala, kundi puro inis at pagkayamot. Sinabi ko na sa iyo, Lara, tight ang budget ng kumpanya ngayon. Lahat ng resources ay nakalaan sa Project Phoenix. Kung hindi ka ba naman tanga, dapat ay inalagaan mo siyang mabuti para hindi siya nagkasakit ng ganyan. Kasalanan mo ito, kaya wag mo akong sisingilin. Sa sandaling iyon, habang kinukuha ni Otavio ang kanyang mamahaling leather bag, may nahulog na maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahang yumuko si Lara upang pulutin ito. Iniisip na baka ito ay isang mahalagang dokumento. Ngunit nang mabasa niya ang nakasulat, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati. Isang brilyanteng kwintas na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Ang petsa ng pagbili ay kahapon lang. Nanigas ang buong pagkatao ni Lara. Ang kanyang mga kamay ay tila nawala ng buhay at ang papel na hawak niya ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang lalaking nagsabing walang pera para sa kaligtasan ng sariling anak ay may sapat na yaman para bumili ng luho para sa kanyang kabit. Ang bawat titik sa resibo ay tila mga uod na kumakain sa kanyang natitirang tiwala. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na parang may sumasakal sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga. Ano iyan tinitignan mo? Akin na yan! Mabilis na inagaw ni Otavio ang resibo mula sa kamay ni Lara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi man lang siya nag-atubiling itulak ng bahagya si Lara para makuha ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Wala kang pakialam sa mga gastos ko sa business meetings. Manatili ka rito at asikasuhin mo ang bata. Huwag kang lalabas ng bahay. Mabilis na lumakad paalis si Otavio. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila mga hakbang ng isang hatol ng kamatayan. Nang sumara ang pinto ng bahay, ang katahimikan ay muling bumalik. Mas mabigat at mas nakakatakot kaysa kanina. Naiwan si Lara na nakaupo sa sahig, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang puso ay dahan-dahang nagiging bato. Isang mahinang ungol ang narinig niya mula sa kama. Mama, ang sakit po ng dibdib ko. Hindi po ako makaahinga. Mabilis na lumapit si Lara kay Liza. Ang mukha ng bata ay kasing puti na ng papel at ang kanyang mga labi ay nagsisimulang magkaroon ng kulay ube. Hinawakan ni Lara ang kamay ng anak at naramdaman niya ang sobrang panlalamig nito sa kabila ng init ng lagnat. Ang takot na kailanman ay hindi niya naramdaman ay bumalot sa kanya. Ang takot na mawalan ng tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Liza?
Liza anak, tumingin ka kay mama. Huwag kang kipikit, parang awa mo na. Ang sigaw ni Lara ay punong-puno ng desperasyon. Binuhat niya ang bata. Ang bigat nito ay tila wala kumpara sa bigat ng kanyang konsensya dahil sa pananatili sa tabi ng isang halimaw. Habang papalabas siya ng pinto, bit-bit ang walang malay na katawan ng kanyang anak sa ilalim ng tirik na araw, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan ko ba hahayaang siray ng lalaking yon ang lahat ng mahalaga sa akin, bago ko matuto ng lumaban? O baka naman huli na ang lahat para sa amin ni Liza? Ang kanyang mga paa ay nagsimulang tumakbo sa kalsada, humihingi ng tulong sa mga taong hindi niya kakilala, habang ang bawat segundo ay tila isang buhay na unti-unting nawawala. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Lara. Kung hindi ka ba naman pabaya at laging wala sa sarili, hindi aabot sa ganitong critical na kondisyon ang anak natin. Ikaw ang pumatay sa kalusugan ng bata. Ang bawat salita ni Otavio ay tila mga lason na palasong tumitimo sa puso ni Lara, habang nakaupo siya sa isang matigas na bangko sa labas ng emergency room. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon ng ospital ay nagbibigay sa kanya ng pang-inginig na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at may bahid pa ng tuyong luha, ay nakapatong sa kanyang kandungan. Mga kamay na buong magdamag na nag-asikaso, nagkandong at nagdasal, ngunit na yon ay pinararatangan ng pinakamasakit na krimen. Ang pagiging isang masamang ina. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Lara. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pagod. Nakatayo si Otavio sa harap niya. Malinis ang suot. Walang gusot ang polo at may awtoridad sa boses na tila siya ang biktima sa sitwasyong ito. Ang kabalintunaan ay sadyang nakakangilo. Ang lalaking nagkait ng pondo para sa gamot ang siya pang may lakas ng loob na manumbat sa harap ng maraming tao sa pasilyo ng ospital. Paano mo nasasabi yan, Otavio? Alam mong wala akong ibang ginawa kundi bantayan si Liza. Nagmakaawa ako sa'yo para sa gamot niya. Pero anong ginawa mo? Mas inuna mo pa ang brilyanteng para sa ibang babae. Ang tinig ni Lara ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang mapait at nakakalokong tawa ang isinagot ni Otavio. Ayan ka na naman sa mga guni-guni mo? Brilyante? Ibang babae? Lara, mukhang hindi lang pagiging pabaya ang problema mo. Mukhang nawawala na rin ang katinuan ng isip mo. Masyado ka ng praning at emosyonal. Siguro ay kailangan mo na ring magpatingin sa psychiatrist dahil nakakahiya ka na. You are mentally unstable at yan ang dahilan kung bakit nagdurusa ang pamilyang ito. Ang gaslighting ni Otavio ay tila isang malapot na putik na pilit ibinabalot sa katotohanan. Nakita ni Lara ang mga matang nakatingin sa kanila. Mga nurse at ibang bantay ng pasyente na tila nagsisimulang maniwala sa maayos na pananalita ng kanyang asawa. Nararamdaman ni Lara ang pag-ikot ng paligid. Tila ang sahig ay dahan-dahang lumulubog. Ito ang paraan ni Otavio. Ang gawin siyang baliw sa paningin ng iba upang walang maniwala sa kanyang mga sasabihin. Tumalikod si Otavio upang sumagot ng isang tawag sa kanyang cellphone. Lumayo siya ng bahagya, ngunit hindi sapat para hindi marinig ni Lara ang boses sa kabilang linya. Dahil sa katahimikan ng madaling araw, ang boses ni Elena ay matalas na tumagos sa pandinig ni Lara. Isang boses na puno ng pag-uutos at walang anumang bahid ng konsensya. Otavio, darling, nasaan ka na? Sabi mo ay tapos na ang drama na yan. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan mo nang pirmahan ang mga dokumento para sa bagong kondo natin. At yung asawa mo, palayasin mo na siya sa mansyon. I want her out of that house by tomorrow. Sabi mo ay basura na siya. Bakit mo pa pinapatagal ang pagtatapon sa kanya? Ang bawat salita ni Elena ay tila isang sampal na nagpagising sa natutulog na diwa ni Lara. Ang kanyang asawa
ay hindi lamang nagnanahaw ng kanyang talino at pera, kundi pati ang bubong na tanging kanlungan nila ni Liza ay balak na ring ipamigay sa kanyang kinakasama. Ang malamig na sahig ng ospital ay tila naging kasing init ng baga. Bawat himaymay ng kalamnan ni Lara ay nanigas sa determinasyon. Ibinaba ni Otavio ang telepono at lumingon kay Lara nang may mapanghamong tingin. Hindi alam na narinig ng kanyang asawa ang bawat salita ng pagtataksil. Sa sandaling iyon, habang ang tunog ng heart monitor sa loob ng ER ay nagbibigay ng ritmo sa kanyang galit, isang katanungan ang pabalik-balik na dumarating sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko hahayaang saktan at nakawan ng dalawang demonyong ito ang aking anak at ang aking dangal? Kung ang bahay na itinayo ko ay balak nilang agawin, ano pa ang matitira sa amin kapag sumikat ang araw? Nanatiling tahimik si Lara. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Hindi niya ipapakita ang kanyang sakit. Sa loob ng kanyang isipan, isang madilim na plano ang nagsisimulang mabuo. Isang plano na hindi galing sa pag-ibig, kundi mula sa abo ng isang nasunog na tiwala. Ang bango pa rin ang bahay na ito, pero sayang, ang dumi na ng nakatira. Ang malutong at mapang-uyam na tinig na iyon ang sumalubong kay Lara pagkabukas niya ng pinto ng kanilang mansyon. Bahagya siyang napaatras. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon paalis sa kanyang dibdib. Sa gitna ng sala, nakaupo si Elena sa mamahaling sofa na si Lara mismo ang pumili. Isang sofa na binayaran mula sa kanyang unang bonus sa kumpanya. Suot ni Elena ang isang kulay pulang dress na hapit sa kanyang katawan, habang ang kanyang mga binti ay nakapatong sa mesa. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Na tila ba siya ang reyna ng tahanang iyon? Tumingin si Lara sa kanyang sariling refleksyon sa salamin sa dingding. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog at maitim dahil sa puyat sa ospital. At ang kanyang damit ay may bahid pa ng tuyong mansa ng sopas na isinuka ni Liza. Sa harap ng kumikinang at mabangong si Elena, tila siya isang basahang kinuha mula sa kanto. Isang imahe na sadyang ginawa ni Elena para hiyain siya sa loob ng sarili niyang pamamahay. Anong ginagawa mo rito, Elena? Wala rito si Otavio. At wala kang karapatang pumasok sa bahay ko nang wala ako. Ang boses ni Lara ay mahina pero puno ng pait. Humigpit ang kapit niya sa bag na naglalaman ng mga damit ni Liza. Tumayo si Elena. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa makinis na sahig ay tila mga tuka ng ibon na tumatama sa bungo ni Lara. Dahan-dahan siyang lumapit, umiikot sa paligid ni Lara na tila isang maninila na tinitignan ang kanyang huling biktima. Ang bango ng kanyang pabango, ang pamilyar na amoy na nakikita ni Lara sa mga polo ni Otavio, ay sumulasok sa kanyang ilong, dahilan upang lalong bumaliktad ang kanyang sikmura. Bahay mo? Really, Lara? My God, look at yourself. You look like a maid, not a wife. Hindi mo ba nakikita? Matagal ka nang pinalitan ni Otavio. You're just a ghost haunting this place. Akala mo ba ang pagiging martir mo ay gagantimpalaan? No, darling. In this world, the smart ones win, and the boring, hard-working ones like you, well, they just get tired and replaced. Ani Elena, habang dahan-dahang hinahaplos ang pisingin ni Lara gamit ang kanyang mahabang kuko. Gusto siyang saktan ni Lara. Gusto niyang sumigaw. Pero ang kanyang katawan ay tila naging paralisado. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang katotohanang matagal na niyang itinatanggi sa sarili. Nararamdaman niya ang init ng mga luha sa kanyang mga mata, pero pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak sa harap ng babaeng ito. Ang katahimikan ni Lara ay tila nagbigay ng higit na lakas kay Elena upang lalong maging malupit. Alam mo, Lara, naawa ako sa iyo. You gave him everything, even your brain. Iyong Project Phoenix? He told me it was all his. But I know it's yours. And yet here you are, begging for hospital bills while I'm wearing the diamond he bought from your hard work. Don't you feel pathetic? Humalahak si Elena. Isang tunog na tila mga gasgas ng kuko sa pisara. Dahan-dahang lumakad si Elena patungo sa hagdan, paakyat sa master's bedroom,
ang silid na naging saksi sa 10 taon ng pag-ibig at pagsisisi ni Lara. Hindi siya napigilan ni Lara. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento ng kanyang sariling pighati. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba muli si Elena. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang inaayos ang kanyang buhok. I left something for Otavio upstairs. Para naman ganahan siyang umuwi mamaya at hindi na kailangang dumaan sa ospital para makita ang muka mong mukhang laging namatayan. Ciao, Lara. Prepare your things. Baka bukas, sa labas ka na matulog. Ang huling hirit ni Elena bago tuluyang lumabas ng bahay. Nang marinig ni Lara ang pag-alis ng sasakyan ni Elena, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Napaupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang bag ng damit ni Liza. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay patungo sa kanyang sariling bitayan. Pagpasok niya sa kanilang silid, ang amoy ni Elena ay nanatili sa hangin. Lumapit siya sa kanilang kama at doon, sa gitna ng puting una ni Otavio, nakita niya ang isang gintong hikaw na may malaking perlas. Isang malinaw na marka ng pagsakop. Isang lantarang pangungutya sa kanyang pagkatao bilang asawa. Hinawakan ni Lara ang hikaw. Ang talim ng disenyo nito ay bumaon sa kanyang palad, pero hindi niya ito binitawan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Kung ang sarili kong kama ay hindi naligtas mula sa kanyang lason, meron pa bang natitirang sulok sa mundong ito na matatawag kong akin? Tiningnan ni Lara ang kanyang sarili sa salamin sa tapat ng kama. Sa unang pagkakataon, hindi lungkot ang nakita niya sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na apoy. Ang hikaw ni Elena ay mahigpit niyang ikinubli sa kanyang palad. Ang sakit nito ay nagpapaalala sa kanya na ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Bakit kung sino pa ang walang-wala? Sila pa ang pinagkakaitan ng langit ng masisilungan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Lara habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Wala siyang dalang payong. Ang kanyang manipis na blusa ay dumikit na sa kanyang katawan, at ang tanging proteksyong meron siya ay ang kanyang mga braso na nakayakap sa kanyang sarili. Galing siya sa bahay ng isang malapit na kamag-anak upang mangutang para sa pambayad sa ospital ni Liza. Ngunit ang tanging nakuha niya ay ang masakit na pagsara ng pinto at ang mga salitang, "Pasensya na, Lara, baka pati kami ay madamay sa kamalasan mo." Ang lamig ay unti-unting pumapasok sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang puso. Naalala niya ang mukha ni Liza sa loob ng oxygen tent. Maliit, maputla, at lumalaban para sa bawat hininga. Ang bawat hakbang ni Lara sa baha ay tila paglalakad sa putika ng sarili niyang kabiguan. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang mga ilaw ng mga sasakyang dumadaan ay nagmistulang mga malabong bahid ng kulay sa kanyang paningin na punong-puno ng luha. Isang marangyang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tabi na naging sanhi ng pagtilamsik ng maruming tubig sa kanyang buong pagkatao. Hindi na nagulat si Lara. Hindi na rin siya nagalit. Para sa kanya, ito na ang kwento ng kanyang buhay. Ang mabasa at maputikan ng mundong walang pakiramdam. Ngunit sa halip na humarurot palayo, bumukas ang binto ng sasakyan at lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na payong. Bakas ang matinding pag-aalala at pagkataranta sa kanyang mukha. "Naku, pasensya na, hiha. Hindi ka ba nasaktan?" Ang boses ng matanda ay baritono, ngunit may hatid na kakaibang init sa gitna ng unos. Hindi sumagot si Lara. Nakatitig lang siya sa dokumentong hawak ng matanda na nababasa na rin ng ulan. Kahit sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang kanyang utak na tila isang makinang hindi tumitigil ay agad na nakapansin sa mga numero at katagang nakasulat sa papel. Ito ang talentong ginamit ni Otavio para yumaman. Ang kakayahan ni Lara na makakita ng butas sa anumang kasunduan sa isang tingin lang. "Sir, ang clause sa bandang ibaba ng pahinang yan."
Huwag niyo pong pipirmahan. Biglang sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig pero matatag ang tono. Ang amortization schedule ay hindi tugma sa interest rate na nakasaad sa itaas. Kapag pinirmahan niyo yan, mawawalan kayo ng kontrol sa liquidation ng assets niyo sa loob ng 3 taon. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagmamadali, ay biglang tumitig ng malalim kay Lara. Siya si Don Ricardo, ang isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa na kasalukuyang nasa gitna ng isang krisis sa kumpanya. Tiningnan niya muli ang dokumento at doon niya napagtanto na tama ang babaeng basang-basa sa harap niya. Isang pagkakamaling maaring magpabagsak sa kanyang korporasyon ang ngailigtas ng isang estrangeng tila itinapon ng tadhana sa kanyang daraanan. Sino ka? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang paghanga ay hindi na maikubli. Paano mo nalaman ang tungkol sa complex financial structuring na ito? Ngumiti si Lara, isang mapait na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala po akong pangalan Leon, sir. Isa lang po akong nanay na walang pambayad sa ospital ng anak niya. Dahan-dahang binitawan ni Don Ricardo ang kanyang pagmamadali. Pinayungan niya si Lara, pilit siyang inilalayo sa hagupit ng ulan. Nakita niya sa mga mata ng babaeng ito ang isang talinong bihirang matagpuan at ang isang sugat na tila hindi na maghihilom. Hiha, ang ulan ay tumitigil din, ani Don Ricardo nang may kasiguraduhan. Pero ang pagkakataon ay minsan lang kumatok. Sumama ka sa akin. Ayusin natin ang anak mo at pagkatapos, tutulungan mo akong ayusin ang mga problemang tanging ang isang tulad mo lang ang makakaintindi. Habang sumasakay si Lara sa loob ng mainit at mabangong sasakyan ni Don Ricardo, lumingon siya sa huling pagkakataon sa dilim ng kalsada. Alam niyang sa sandaling sumara ang pintong iyon, hindi na siya ang dating Lara na sunod-sunuran. Ngunit sa kabila ng pag-asang ito, isang takot ang bumalatay sa kanyang isipan habang hawak ang panyo ni Don Ricardo. Ano ang kapalit ng tulong na ito? At handa ko bang isakripisyo ang huling piraso ng aking katahimikan para makuha ang hustisyang matagal lang ninakaw sa akin? Habang umaandar ang sasakyan palayo sa baha, ang init ng heater ay dahan-dahang tumutunaw sa yelo sa kanyang mga daliri. Ngunit, ang kanyang isipan ay nagsisimula ng bumuo ng unang hakbang sa pagpapabagsak sa imperyong itinayo ni Otavio gamit ang kanyang mga luha. Ang liwanag ay hindi laging tanda ng kaligtasan. Kung minsan, ito ay ginagamit lamang upang mas makita natin ang lalim ng ating mga sugat. Sa loob ng isang pribadong suite sa ospital, ang tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Lisa ay naging isang banayad na oyayi sa pandinig ni Lara. Salamat sa impluwensya ni Don Ricardo, ang kanyang anak ay hindi na naghihintay sa malamig na pasilyo ng emergency room. Nakahiga ang bata sa malambot na kama, may sapat na gamot, at binabantayan ng mga dalubhasang doktor. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Lara ang isang uri ng katahimikan na hindi dala ng takot, kundi ng isang mapanganib na desisyon. Nakatayo si Don Ricardo sa may bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga hiyas na nakakalat sa itim na tela. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa sa tabi ni Lara. Ang folder na iyon ay hindi naglalaman ng mga rosas o tula, kundi ng mga numero, graph, at mga lihim na transaksyon na maaaring magpabagsak o magpabangon sa isang imperyo. Kailangan ko ng isang multo, Lara. Ang boses ni Don Ricardo ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Isang taong hindi makikita ng mundo, pero ang talino ay sapat na upang yanigin ang pundasyon ng aking mga kaaway. Ang kumpanya ko ay unti-unting kinakain ng mga linta mula sa labas. At base sa sinabi mo kanina sa ulan, alam kong ikaw ang tanging may hawak ng mikroskopyo para makita ang kanilang mga dumi. Dahan-dahang binuklat ni Lara ang folder. Ang kanyang mga mata, napagod at namumugto, ay biglang nagkaroon ng kakaibang talim nang makita ang pangalan ng kumpanyang nagbabalak lumamon sa korporasyon ni Don Ricardo.
Vanguard Holdings. Ang kumpanya ni Otavio. Ang kumpanyang itinayo niya gamit ang sariling dugo at pawis habang ang asawa niya ay abala sa pagpapakasasa sa ibang babae. Nararamdaman ni Lara ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato habang binabasa ang mga estratehiyang nakasulat sa papel. Mga estratehiyang siya mismo ang bumuo noong nakaraang taon habang ipinagluluto niya ng hapunan si Otavio. Ang bawat talata ay tila isang malupit na paalala na ang sarili niyang talino ay ginagamit na yon upang wasakin ang taong nagbigay sa kanya ng huling pagkakataon. Siya ang asawa mo, hindi ba? Tanong ni Don Ricardo. Hindi lumingon, ngunit bakas sa boses ang pagkakaalam sa katotohanan. Hindi agad nakapagsalita si Lara. Hinawakan niya ang kamay ni Liza na may swerong nakakabit. Ang init ng balat ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas upang aminin ang mapait na katotohanan. Opo, Don Ricardo. Siya ang lalaking nagnakaw ng aking pagkatao at ngayon ay nagnanakaw ng inyong pinaghirapan. Kung ganon, Lara, may dalawa kang pagpipilian, ani Don Ricardo habang humaharap sa kanya. Maari kang manatiling biktima at hayaan siyang itapon ka sa kalsada gaya ng narinig mo, o maaari mong gamitin ang panulat na yan upang baguhin ang katapusan ng iyong kwento. Tutulungan kita, pero kailangan mong maging mas matalas kaysa sa kanya. Kailangan mo maging arkitekto ng kanyang sariling pagkawasak. Kinuha ni Lara ang ballpen. Ang kanyang daliri ay mariing nakadiin sa papel, tila isang sundalong naghahanda ng kanyang sandata. Sa sandaling iyon, ang imahe ng hikaw ni Elena sa kanilang unan at ang mga insulto ni Otavio sa ospital ay naglaro sa kanyang isipan. Ang sakit ay hindi na nagpapaluha sa kanya. Ito ay nagbibigay na ng linaw. Magsimima tayo sa Project Phoenix. Ang boses ni Lara ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Gagawa tayo ng isang plano na mukhang perpekto sa paningin ng isang sakim na tulad ni Otavio. Bibigyan natin siya ng isang bitag na gawa sa ginto, Don Ricardo. Isang bitag na siya mismo ang magsasara sa kanyang sarili. Habang nagsisimulang magsulat si Lara ng mga complex mathematical equations at financial structure sa isang blankong papel, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Para siyang isang pintor na gumuguhit ng sariling libingan para sa kanyang kaaway. Ang bawat linya ay may kaakibat na plano. Bawat numero ay may katumbas na pait. Gayunpaman, sa likod ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang konsensya. Kapag natapos ko na ang Project Phoenix at nakuha ang hustisya, makikilala ko pa ba ang babaeng makikita ko sa salamin? O baka naman sa proseso ng pagpuksa sa isang halimaw, ako ay magiging isa na rin sa kanila? Hindi tumitigil ang kanyang kamay sa pagsusulat, habang sa labas ng ospital, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila hinuhugasan ang huling bakas ng kanyang pagiging martyr. Wala ka talagang silbi, Lara. Ang asawa mo ay halos hindi na matulog, para lang itaguyod ang pamilyang ito, tapos ikaw, nagpapakasarap ka lang sa labas, habang ang anak mo ay nasa ospital. Ang boses ng kanyang biyena na si Doña Aurora ay kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo na pilit hinihiwa ang natitirang dangal ni Lara. Pagpasok pa lang ni Lara sa mansyon upang kumuha ng ilang gamit ni Liza, sinalubong na siya ng matandang babae na nakaupo ng matuwid sa dining table. Tila isang hukom na naghihintay na magbaba ng hatol. Sa kabila ng pagod at sakit na nararamdaman, dahan-dahang lumapit si Lara at inabot ang kamay ng matanda upang magmano, isang tradisyon ng paggalang na itinanim sa kanya ng kanyang mga magulang mula pa noong bata siya. Nararamdaman ni Lara ang panunuyo at gasgas ng balat ng kamay ni Doña Aurora sa kanyang no. Walang init ng pagmamahal ang dumaloy mula sa matanda, tanging ang malamig na pagkamuhi at ang amoy ng mamahaling pulbo na tila nanggagaling sa isang kabaong. Nanatiling nakayuko si Lara, pinipigilan ang pang-inginig ng kanyang mga balat habang ang bawat salita ng biyenan ay tila mga latay sa kanyang likuran. "Mano po, Mama?" Pabulong na sabi ni Lara.
Ang kanyang tinig ay halos maglaho sa hangin. Huwag mo akong mamama, Lara. Isang malaking pagkakamali ang pagpayag ko na pakasalan ka ni Otavio. Akala ko ay magkakatulong ka sa kanyang pag-angat, pero naging pabigat ka lang. At ngayon, kailangan ng anak ko ng dagdag na pondo para sa bago niyang negosyo. Ibigay mo sa akin ang huling pera na itinatago mo. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Utos ni Doña Aurora habang hinahablot ang kanyang kamay palayo kay Lara. Nanatiling nakatitig si Lara sa sahig. Ang konseptong utang na loob, ang tanikala na nagtali sa kanya sa loob ng 10 taon, ay tila isang mabigat na pamatok na sumasakal sa kanya. Ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang talino, ang kanyang panahon, at ang kanyang kaligayahan. Ngunit sa mata ng pamilyang ito, siya ay isa lamang kasangkapan na dapat pigain hanggang sa huling patak ng dugo. Dahan-dahang tumayo si Lara at tumiretso sa silid na ginagamit niyang opisina. Doon, sa ilalim ng mga lumanyang libro, nakita niya ang isang asul na folder. Iniisip niyang ito ang mga dokumento ng Project Phoenix na kailangan niyang pag-aralan muli. Ngunit nang mabuklat niya ang unang pahina, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang dokumento ay isang Deed of Absolute Sale, ang lupa sa probinsya. Ang lupang kinatatayuan ng lumang bahay ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala ng kanyang kabataan, at ang tanging yaman na ipinamana sa kanya, ay naibenta na. Ang pirma ni Otavio bilang kanyang asawa ay naroon, kasama ang isang wad na pirma ng kanyang sariling pangalan. Naibenta ang lupa para sa isang halagang kasing halaga lamang ng isang sports car na nakita niyang minamaneho ni Otavio nitong mga nakaraang linggo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naramdaman ang isang matinding panginginig. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho, at ang mga pader ay tila dahan-dahang umiipit sa kanya. Ang lupang iyon ay ang pangakong binitawan niya sa kanyang yumaong ama, na hinding-hindi niya hahayaang mapunta sa kamay ng iba ang tahanan ng kanilang mga ninuno. Ngayon, ang bawat puno ng mangga na inakyat niya noong bata siya, ang bawat sulok ng lumang balkonahe, ay pagmamay-ari na ng isang dayuhan. Bakit, Otavio? Pati ba naman ang huling piraso ng aking pagkatao ay kailangan mong nakawin? Ang tanong na ito ay sumabog sa kanyang isipan, tahimik, ngunit kasing lakas ng isang bagyo. Naramdaman ni Lara ang mainit na daloy ng luha sa kanyang mga pisingi. Ngunit agad niya itong pinahid gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang kalungkutan ay dahan-dahang napapalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ang bawat sentimo na kinuha ni Otavio, ang bawat luhang idinulot ni Doña Aurora, at ang bawat insultong tinanggap niya ay naging mga pako na bumaon sa kanyang plano. Lalabas sana si Lara nang silid nang marinig niya ang pagtawa ni Doña Aurora mula sa sala, kausap ang isang tao sa telpono. Oo, iha, huwag kang mag-alala, Elena. Malapit nang matapos ang pagtitiis natin sa babaeng yan. Kapag nakuha na ni Otavio ang lahat, kahit ang damit sa likod niya ay wala siyang madadala palabas ng mansyong ito. Huminto si Lara sa may pinto. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa asul na folder. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagiging martyr ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan ni Lara ay hindi na tanda ng pagsuko, kundi ang katahimikan ng isang mandirigmang naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, hindi na siya lumingon muli kay Doña Aurora. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang panunumpa sa sarili. Kung ang pamilyang ito ay naniniwala na ang utang na loob ay binabayaran ng buhay, ipapakita niya sa kanila kung gaano kamahal ang magiging halaga ng kanyang paniningil. Isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa kanyang diwa habang sumasakay siya sa sasakyang naghihintay sa kanya sa labas. Paano ko ipapaliwanag kay Liza na ang tanging lupang dapat sana ay kanyang mamanahin ay naging abona dahil sa kasakiman ng sarili niyang ama? At gaano karaming dusa pa ang kailangan kong pagdaanan bago ko mabawi ang bawat pulgada ng lupang aking kinalakihan? Ang sasakyan
ay dahan-dahang umalis. Iniwan ang mansyong puno ng kasinungalingan, habang si Lara ay nakatitig sa folder na hawak niya. Ang kanyang sandata, ang kanyang sumpa, at ang kanyang huling pag-asa. Dito mo pirmahan, Otavio. Ang lahat ng pinang-arap mo, ang lahat ng ambisyon mo, ay nakasalalay sa mga pahinang ito. Ang tinig ni Lara ay kasing lamig ng marmol, walang bakas ng panginginig. Kahit na ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihiwa ng libu-libong bubog. Nakatayo siya sa loob ng madilim na silid-aklatan ng mansyon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na lampara sa ibabaw ng mesa. Sa harap niya, nakalatag ang Project Phoenix, ang huwad na obra maestrang kanyang binuo sa ilalim ng gabay ni Don Ricardo. Isang plano na mukhang ginto sa paningin ng isang sakim, ngunit sa katotohanan ay isang malalim na hukay na walang balikan. Dahan-dahang lumapit si Otavio. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka at kasakiman. Kinuha niya ang folder. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa makinis na papel na tila ba hinahaplos niya ang balat ng isang mamahaling hiyas. Hindi niya napansin ang pamumutla ng mga labi ni Lara o ang paraan ng pagkakahuyom ng mga kamay nito sa ilalim ng kanyang apron hanggang sa magputi ang kanyang mga kuko. Para kay Otavio, si Lara ay nananatiling isang kagamitan, isang makinang naglalabas ng pera at tagumpay, isang aninong walang sariling buhay. Ito na ba yon? Ang sinasabi mong merger plan na magpapabagsak sa korporasyon ni Don Ricardo? Ang tanong ni Otavio. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik na hindi niya kayang ikubli. Sigurado ka ba rito, Lara? Dahil kung magkamali ka, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa atin. Itataya ko ang lahat ng assets natin dito, pati ang perang nakuha ko sa ibang sources. Sigurado ako, sagot ni Lara, habang nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salitang binibitawan niya ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang sariling kaluluwa. Ang internal rate of return nito ay higit sa 40%. Ang butas sa tax structure ni Don Ricardo ay ikaw lang ang nakakaalam. Kapag pinirmahan mo ito at iniharap sa board sa gabi ng gala, ikaw na ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa industriya, Otavio. Wala nang makakaabot sa iyo. Kahit ako, isang mapang-uyam na halahak ang kumawala sa mga labi ni Otavio. Mabuti naman, at alam mo ang lugar mo, Lara. You really are a genius. Sayang lang at wala kang sapat na tapang para gamitin ito para sa sarili mo. But don't worry, as your husband, I will take the credit and the glory. Yan naman ang papel mo, hindi ba? Ang maging liwanag na nagmumula sa likuran ko. Nararamdaman ni Lara ang isang matinding pagsulasok ng dumi sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ng pakikiharap sa lalaking ito ay tila isang pisikal na pagpapahirap. Naalala niya ang mga gabing binuwis niya ang kanyang tulog upang ayusin ang mga gusot sa kumpanya ni Otavio. Ang mga sakripisyong ginawa niya para lamang mapanatili ang dangal ng kanilang pamilya. Lahat ng iyon ay itinapon nito para sa panandaliang sarap sa piling ng iba. Ang bawat I love you na binigas nito sa kanya noon ay tila isang malapot na putik na ngayon ay nagpapadiri sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang kinuha ni Otavio ang kanyang mamahaling fountain pen. Ang bawat kaskas ng pluma sa papel ay tila tunog ng isang kadenang unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Nang matapos siyang pumirma, hinarap niya si Lara ng may isang tingin na puno ng mapanlinlang na lambing. Mabuti naman at naging masunurin ka muli, Lara. For a moment, I thought you were losing your mind at the hospital. This is why I keep you. You're the only person who can deliver this kind of perfection. Stay like this, and maybe I'll reconsider kicking you out after the gala. Sabi ni Otavio, habang tinatapik ang pisingin ni Lara, isang kilos na tila pagtrato sa isang asong nagpakitang gilas. Tumalikod si Otavio at lumabas ng silid. Bit-bit ang folder na magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa pasilyo ay dahan-dahang naglaho. Iniwan si Lara sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Napakapit si Lara sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina
at tila gusto siyang pabagsakin sa sahig. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay may suot na maskara ng katatagan, ngunit sa likod nito ay isang pusong nagdurugo para sa lahat ng nawala. Dayunpaman, sa gitna ng dusa, may isang kakaibang uri ng kapayapaan ang nagsisimulang mamuhay sa kanya. Ang lason ay naibigay na. Ang kailangan na lang niyang gawin ay panuurin ang dahan-dahang paggapang nito sa mga ugat ng lalaking nagnakaw ng kanyang buhay. Bago pa man siya makahinga ng malalim, narinig niya ang mahinang boses ni Otavio mula sa kabilang silid. Kausap muli ang kanyang kabit sa telepono. "Elena, it's done. I have the papers. Nakuha ko na ang huling kailangan natin mula sa bobong asawa ko. After the gala night, we're leaving for Singapore. I'll leave her with nothing but debts and the empty house. Maghanda ka na, mahal ko. Ang yaman ni Don Ricardo ay magiging atin na." Napikit si Lara. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay nagsilbing gamot upang manatili siyang gising. Ang bawat salita ni Otavio ay itinala niya sa kanyang isipan. Isang listahan ng mga utang na babayaran nito ng may kasamang interes sa gabi ng gala. Isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang diwa, habang tinititigan ang kadiliman sa labas. Paano magagawang tawaging bobo ang taong nagbigay sa iyo ng lahat ng mayroon ka? At kapag nalaman ni Otavio na ang gintong hawak niya ay isa palang sumpa, sino sa amin ang huling tatawa sa gitna ng kalsada? Nanatili si Lara sa dilim. Ang kanyang anino ay tila dahan-dahang humahaba, handang lamunin ang lahat ng kasinungalingang bumabalot sa mansyong iyon. Ang mga alaala ay parang mga tuyong dahon. Madaling apakan, masakit pakinggan ng paggalutong, at sa huli ay nagiging abo na lamang sa ilalim ng init ng katotohanan. Nakatayo si Lara sa gitna ng kanilang madilim na silid. Hawak ang isang lumang litrato na nakatago sa pagitan ng mga pahina ng kanyang lumang notebook. Sa litratong iyon, makikita ang isang mas bata at mas masayang bersyon nila ni Otavio. Nakasuot sila ng simpleng damit, kumakain ng fishball sa tabi ng kalsada, at ang mga mata ni Otavio ay nakatitig sa kanya ng may tila wagas na paghanga. Iyon ang panahon na wala pa silang pera, ang panahon na ang tanging puhunan nila ay ang talino ni Lara at ang mga pangako ni Otavio na tayo hanggang dulo. Nararamdaman ni Lara ang pang-ininig ng kanyang mga daliri habang hinahaplos ang mukha ng asawa sa litrato. Isang bahagi ng kanyang puso, ang bahaging naging martir sa loob ng 10 taon, ay pilit na bumubulong. Nagtatanong kung kailan ba nagsimulang mabulok ang lahat. Mayroon pa bang natitirang piraso ng lalaking yun sa loob ng halimaw na si Otavio ngayon? Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumata. Nabasa ang ibabaw ng salamin ng frame, tila sinusubukang hugasan ang dumi ng kasalukuyan. Ngunit ang bawat himaymay ng pag-aalinlangan ay biglang naglaho nang dumating siya sa ospital upang bisitahin si Liza. Habang maingat niyang inaayos ang kumot ng kanyang anak, napansin ni Lara ang isang madilim na pasa sa payat na braso ng bata. Nanigas ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng damit ni Liza at doon ay nakita niya ang bakas ng 4 na daliri. Isang mahigpit na pagkahahawak na tila pinilit pasunurin ng bata. "Anak, anong nangyari rito?" Pabulong na tanong ni Lara nang magising si Liza. Yumuko ang bata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. "Si Papa po, noong isang gabi po, bago ako dinala rito. Gusto ko po sanang uminom ng tubig, pero sabi niya wag akong maingay dahil may kausap siya sa phone. Hinila niya po ako ng malakas pabalik sa kama. Sabi niya, pabigat lang daw po ako sa kanya gaya niyo." Ang bawat salita ni Liza ay tila isang malakas na sampal na nagpatigas sa puso ni Lara. Ang huling hibla ng pag-ibig na naguugnay sa kanya kay Otavio
ay tuluyan ng naputol, tila isang sinulid na nadaanan ng matalas na gunting. Ang sakit na naramdaman niya para sa sarili ay wala, kundi isang maliit na kurot kumpara sa galit na nararamdaman niya ngayon para sa kanyang anak. Ang lalaking minahal niya ay hindi lang siya ninakawan ng dangal, pati ang inosenteng bata ay dinamay sa kanyang kalupitan. Huwag kang mag-alala, Liza. Hinding-hindi ka na niya muling masasaktan. Pangako yan ni Mama. Ang boses ni Lara ay kasing tigas ng bakal. Walang bakas ng emosyon, kundi isang malamig na determinasyon. Pagbalik ni Lara sa mansyon ng hapong iyon, isang katahimikan na punong-puno ng tensyon ang sumalubong sa kanya. Habang paakyat siya sa hagdan, nakita niya ang isang kulay kape na envelope na nakaipit sa ilalim ng pinto ng kanilang silid. Walang nakasulat na pangalan sa labas. Walang selyo ng bangko o kumpanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope. Ang bawat kaskas ng papel sa kanyang palad ay tila isang babala. Pagpasok niya sa silid, dahan-dahan niyang binuksan ang envelope at inilabas ang mga laman nito. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang mga litratong nasa loob ay malinaw at hindi maitatangi. Si Otavio at Elena magkayakap sa lobby ng isang hotel. Sa isa pang litrato, makikita ang pag-abot ni Otavio ng isang susi sa isang condo unit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagpapakasasa, habang si Liza ay nakikipaglaban para sa kanyang hininga sa ospital. Ngunit ang huling litrato ang pinakamasakit. Si Otavio, nakangiti habang pinupunit ang isang larawan ni Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadiri at tagumpay. Naramdaman ni Lara ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang mga litratong hawak niya ay tila naging kasing init ng baga, sinusunog ang natitirang bakas ng kanyang pagkataong marupok. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tunog lamang ng kanyang sariling mabilis na paghinga ang naririnig. Tila isang hayop na naghahanda para sa isang huling pag-atake. Sino ang nagpadala nito? Si Don Ricardo ba upang lalong patigasin ang kanyang loob? O ang tadhana mismo na ayaw siyang tantanan sa kanyang paghihirap? Isang katanungan ang pabalik-balik na dumarating sa kanyang isipan habang nakatitig sa mukha ng lalaking itinuring niyang mundo. Hanggang kailan ko kayang panatilihin ang aking katinuan sa gitna ng ganitong uri ng pagtataksil? At kapag sumapit na ang gabi ng gala, sapat na ba ang Project Phoenix upang pawiin ang bawat bakas ng pasang iniwan niya sa braso ng aking anak? Hinawakan ni Lara ang mga litrato. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa papel, hanggang sa magusot ang mga muka ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang bilim ay dahan-dahan ng lumalamon sa liwanag, tila isang simbolo ng kanyang sariling pagbabago. Ang isang sugatang babae ay mapanganib, ngunit ang isang babaeng nakatuklas sa kanyang tunay na halaga ay mas nakatatakot kaysa sa anumang sandata. Sa loob ng isang eksklusibong butik sa Makati, ang bawat hibla ng telang kulay pula, kasing pula ng dugong umagos mula sa mga sugat ng kanyang puso, ay tila isang baluti na dahan-dahang ibinabalot sa katawan ni Lara. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, pinagmamasdan ang isang babaeng hindi niya kilala. Ang babaeng nasa refleksyon ay hindi na ang asawang may bahid ng harina ang apron. Hindi na ang inang may nangumugtong mga mata dahil sa puyat. Ang babaeng ito ay may matalim na tingin, may tuwid na likod, at may suot na gown na tila apoy na handang lumamon sa anumang dadaan sa kanyang landas. Nakatayo si Don Ricardo sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang dekalidad na Amerikana. Ang damit ay tela lamang, Lara. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa paraan ng iyong pagtayo. Huwag mong kakalimutan na ikaw ang arkitekto ng kumpanyang ipinagmamalaki ni Otavio. Ngayong gabi, tinuturuan kitang maging arkitekto ng sarili mong danggal. Dahan-dahang hinawakan ni Lara ang malambot na tela sa kanyang baywang. Naalala niya ang bawat pagkakataon na yumuko siya sa harap ni Doña Aurora. Ang bawat beses na ibinaba niya ang kanyang tingin nang sigawan siya ni Otavio.
Ang bawat pagyuko ay tila isang bigat na dahan-dahang tinatanggal mula sa kanyang mga balikat. Sa tulong ni Don Ricardo, hindi lang siya natututong maglakad ng may poise. Natututo siyang huminga nang hindi humihingi ng pahintulot sa sinuman. Practice makes perfect, Lara, dagdag ni Don Ricardo nang may banayad na iti. Dadalhin kita sa isang dinner meeting. Doon natin susubukan kung kaya mo nang harapin ang mundo nang hindi nang inginig ang iyong mga kamay. Isipin mo na ang bawat hakbang mo ay isang pagbawi sa bawat pulgada ng lupang ninakaw sa iyo. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng isang maranyang restaurant sa Bonifacio Global City, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila isang mahinang ritmo ng bigmaan sa pandinig ni Lara. Nakaupo siya sa tapat ni Don Ricardo, marahan niyang hinahawakan ang baso ng alak. Ang kanyang bawat kilos ay kalkulado at puno ng awtoridad. Ang mga tao sa paligid ay napapalingon sa kanya, nang ingilala sa misteryosong babaeng kasama ng isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang hangin sa loob ng restaurant ay tila biglang naging manipis. Naramdaman ni Lara ang isang pamilyar na kaba na gumagapang sa kanyang batok. Ang bango ng isang partikular na pabango, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pandidiri, ay dahan-dahang humalo sa hangin. Bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok si Otavio kasama si Elena na nakasabit sa kanyang braso. Ang asawa ni Lara ay mukhang kampante. Mayabang ang bawat hakbang habang inaalalayan ang kanyang kabit patungo sa isang mesa. Ngunit nang mapalingon si Otavio sa direksyon ni Don Ricardo, biglang tumigil ang kanyang paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas habang nakatitig sa babaeng nakasuot ng scarlet gown. Hindi agad nakilala ni Otavio ang sarili niyang asawa. Ang Lara na kilala niya ay laging nakapusod ang buhok, tuyo ang balat at may mukhang puno ng pagkapagod. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nagliliwanag, kasing ganda ng isang bituin at kasing lamig ng yelo. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi natpakita ng anumang takot si Lara. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baso at binigyan si Otavio ng isang matamis, ngunit nakakanghilong ngiti. May problema ba, Otavio? Tanong ni Elena, na nagsisimula ng mainis sa pagkakatulala ng kanyang kasama. Lumingon din si Elena at doon ay naramdaman niya ang isang matinding dagok sa kanyang pride. Ang babaeng ininsulto niya sa mansyon ay mukhang mas mataas pa sa kanya sa bawat aspeto. Mabilis na umiwas ng tingin si Otavio. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Nararamdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na takot na bumabalot sa kanyang puso. Sino ang lalaking kasama ni Lara? At saan nakuha ng asawa niyang basura ang ganitong klaseng aura at yaman? Ang pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan na parang isang mabilis na kumakalat na lason. Nanatiling kalmado si Lara, habang sa ilalim ng mesa, ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang countdown para sa gabi ng gala. Isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang diwa, habang pinapanood ang pagkataranta sa mga mata ni Otavio. Kapag nalaman mo ang tunay na dahilan kung bakit ako narito, makakayanan mo pa kayang tumitig sa aking mga mata nang hindi lumuluhod sa takot? O baka naman huli na ang lahat para sa iyong pagsisisi kapag nalaman mong ang aninong tinapakan mo ay naging apoy na susunog sa iyong mundo? Ang pagkikita nilang iyon ay isang paunang tikim lamang ng bagyong darating. Habang nagpapatuloy ang hapunan, alam ni Lara na ang laro ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng lahat ng alas. Sino ang matandang lalaking kasama mo sa restaurant kanina, Lara? At saan mo nakuha ang gown na yan? Akala ko ba ay wala kang pera para sa gamot ng anak mo? Pero ngayon ay para kang isang babaeng bayaran na kung sino-sino ang dine date sa mamahaling lugar. Ang boses ni Otavio ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, puno ng pot at lason.
Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinihintay ang pagpasok ni Lara. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang bawat hininga niya ay tila isang babala ng isang darating na pagsabog. Sa kanyang likuran, nakatayo si Elena. Nakahalukip-kip at may mapanuyang ngiti. Tila nag-e-enjoy sa panunood ng muling pagkadurog ni Lara. Dahan-dahang pumasok si Lara. Ang tunog ng kanyang marahang hakbang sa makinis na tiles ay tila isang ritmo ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya napaatras. Sa halip, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang balabal, inilalantad ang scarlet gown na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng madilim na sala. Tumingin siya kay Otavio at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha o takot. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at nakakangilong katahimikan. Ang pera para sa gamot ni Liza ay hindi nanggaling sa iyo, Otavio, kaya wala kang karapatang magtanong. Ang boses ni Lara ay kasing lamig ng bakal. At ang lalaking nakita mo? Siya ang taong nakakita sa halaga ko nung itinapon mo ako sa putikan. Huwag mong sukatin ang dangal ko gamit ang sarili mong maruming pamantayan. Isang mabilis na hakbang ang ginawa ni Otavio patungo kay Lara. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa malambot na balat nito. Ngunit sa halip na dumaing sa sakit, tinitigan siya ni Lara ng diretsyo sa mga mata. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanyang pagkatao ay tila naglaho na. Pinalitan ng isang matigas na pader na hindi kayang tibagin ng anumang pananakot. Bibigyan kita ng babala, Lara, pagbabanta ni Otavio. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit. Huwag mong subukang hiyain ako sa harap ng mga kasosyo ko. Asawa pa rin kita, at lahat ng mayroon ka ay pag-aari ko. Isang pagkakamali mo lang, at sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita ang anak mo. I can make you disappear, Lara. Huwag mong kakalimutan yan. Ngumiti si Lara, isang mapait at matamis na ngiti na tila isang halik ng kamatayan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at inayos ang kurbata ni Otavio. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan, tila hinahaplos ang leeg ng isang taong bibitayin. Ang init ng kanyang mga daliri sa tela ng kurbata ay nagbigay kay Otavio ng isang hindi maipaliwanag na panghinginig. Ang dumi ng kurbata mo, Otavio, gaya ng budhi mo. Pabulong na sabi ni Lara, ang kanyang hininga ay dumampi sa pisingi ng asawa. Huwag kang mag-alala. Ang gabi ng gala ay magiging isang gabing hindi mo makakalimutan. Doon natin makikita kung sino talaga ang may-ari ng lahat ng ito. At tungkol kay Liza, subukan mong lumapit sa kanya at sisiguraduhin kong ang huling makikita mo ay ang rehas ng kulungan. Dahil sa sobrang pagkapahiya at galit, itinaas ni Otavio ang kanyang kamay, ang kanyang palad ay nakabukas at handang humampas sa mukha ni Lara. Ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay nanigas sa layuning saktan ang babaeng tila lumalampas na sa kanyang kontrol. Ipinikit ni Lara ang kanyang mga mata, handang tanggapin ang sakit, ngunit ang sampal na kanyang inaasahan ay hindi dumating. Isang matikas at malakas na kamay ang biglang sumunggab sa braso ni Otavio sa ire. Ang tunog ng pagkakahawak ay tila isang babala ng isang mas malaking kapangyarihan. Napalingon si Otavio at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit, ang bodyguard ni Don Ricardo na kanina palihim na nakasunod kay Lara. Ang utos ni Don Ricardo ay walang sinuman ang hahawak sa kanyang panauhin ng may masamang intensyon. Ang boses ng bodyguard ay mababa, ngunit puno ng panganib. Naiwan si Otavio na nakanganga. Ang kanyang braso ay pilit na ibinaba ng bodyguard. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel habang pinapanood si Lara na dahan-dahang tumatalikod at umaakyat sa hagdan nang hindi man lang siya muling nililingon. Ang bawat hakbang ni Lara sa hagdan ay tila isang pag-akyat patungo sa isang trono na matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang nakatayo si Otavio sa gitna ng sala,
Nararamdaman niya ang isang matinding takot na dahan-dahang lumalamon sa kanyang kumpiyansa. Sino ba talaga ang nasa likod ni Lara? At ano ang tunay na plano ni Don Ricardo? Isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang tinitingnan ang papalayong anino ng kanyang asawa. Sino ang tunay na halimaw sa bahay na ito? Ang lalaking nananakit o ang babaeng hindi na nasasaktan? Ang katahimikan sa mansyon ay tila naging kasing bigat ng isang hatol, habang si Elena ay nanatiling tahimik sa sulok, na pagtatanto na ang laro ay hindi na pabor sa kanila. Sa gabing ito, ang anino ay magiging araw, at ang araw ay dahan-dahang lulubog sa limot. Ang dambuhalang ballroom ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng libo-libong kristal ng mga chandelier. Ang bawat sulok ay puno ng amoy ng mamahaling alak, bulaklak, at ang halimuyak ng kapangyarihan. Ito ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya. Ang gabi kung saan inaasahan ni Otavio na itatanyag siya bilang hari ng industriya. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang kanyang pinakamahal na taksido, habang si Elena ay nakakapit sa kanyang braso gaya ng isang linta sa ginto. Ang bawat tawa ni Otavio ay puno ng kayabangan. Tila ba ang buong mundo ay nakaluhod na sa kanyang mga paa? Nakangiti si Otavio sa mga investors. Hawak ang baso ng champagne na tila ba hawak na niya ang tagumpay. Sa kanyang isipan, ang Project Phoenix ay ang kanyang tiket patungo sa rurok. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay dahan-dahang naglalapit sa kanya sa gilid ng bangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinitingnan ang mga taong bumabati sa kanya. "Darling, look at them. Sinasamba ka na nila?" Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may halong lason. "After tonight, no one will even remember that boring wife of yours. Tayo na ang maghahari." Mumiti si Otavio. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang pamilyar na kaba na pilit niyang iwinawaksi. Naalala niya ang mukha ni Lara sa restaurant. Ang lamig ng mga mata nito na tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang mga lihim. Ngunit mabilis niyang iniling ang kanyang ulo. Imposible, naisip niya. Si Lara ay nananatiling mahina. Si Lara ay nananatiling basura. Biglang tumigil ang musika. Ang mga naglalakihang pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas na lumika ng isang mahabang guhit ng liwanag sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang ingay ng mga tao ay biglang naglaho, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan habang ang bawat mata ay nakapako sa direksyong iyon. Pumasok si Don Ricardo. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyo na nagpatahimik sa lahat. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso ang isang babaeng tila kinuha mula sa mga pahina ng isang alamat. Ang scarlet gown ni Lara ay tila isang buhay na apoy na humahalik sa kanyang bawat hakbang. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang mga mata na may taglay na otoridad na hindi matatantanan. Napatigil ang paghinga ni Otavio. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay bahagyang nangatal. Hindi niya kayang paniwalaan na ang babaeng naglalakad ng may ganitong klaseng dangal ay ang parehong babaeng pinuputikan niya ang pagkatao sa loob ng 10 taon. Ang bawat hakbang ni Lara ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang kumpiyansa. Dahan-dahang lumapit sina Don Ricardo at Lara sa gitna ng entablado. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, nagtatanong kung sino ang misteryosong reyna na kasama ng makapangyarihang Don. Nang makarating sila sa tapat ni Otavio, huminto si Lara. Ang distansya sa pagitan nila ay maikli, ngunit ang agwat ng kanilang mga mundo ay naging kasing lawak na ng karagatan. May isang gintong hikaw na suot si Lara, ang parehong perlas na iniwan ni Elena sa kanilang unan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tanda ng pagkatalo. Ito ay suot niya bilang isang tropeo, isang paalala na ang lahat ng sakit ay ginawa niyang sandata. Hinawakan ni Lara ang hikaw, isang mabilis na galaw
na tila isang lihim na mensahe para kay Elena na ngayon ay namumutla na sa gilid. Good evening, Otavio. Ang boses ni Lara ay malambing, ngunit may talim na kasing talas ng labaha. Handa ka na bang simula ng palabas? Umakit si Don Ricardo sa entablado at kinuha ang mikropono. Ang bawat salita niya ay tila isang kulog sa pandinig ng lahat. Mga kaibigan, sa gabing ito, nais kong ipakilala ang taong nasa likod ng pinakamalaking pagbabago sa aking korporasyon. Ang utak na nagligtas sa amin mula sa mga linta at nagnakaw. Ang aking bagong strategic partner at ang may-ari ng Project Phoenix, Miss Lara. Ang palakpakan ay tila isang malakas na ulan. Ngunit para kay Otavio, ito ay tunog ng pagguho ng kanyang buong mundo. Tumingin siya kay Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ang Project Phoenix? Paano naging kay Lara yon? Isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa ngiti ni Lara na tila isang hatol ng kamatayan. Sino ang tunay na niloko sa larong ito? At sa sandaling ibunyag ni Lara ang huling pahina ng dokumentong pinirmahan ko, mayroon pa bang matitirang lupa na maaari kong tayuan bago ako lamunin ng sarili kong kasakiman? Nanatiling nakatayo si Lara sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang scarlet gown ay nagliliwanag na parang dugo sa gitna ng puting sahig, handang simulan ang huling yugto ng kanyang pagbawi. Ang tagumpay ay para sa mga taong may lakas ng loob na kunin ito. At ngayong gabi, ang Vanguard Holdings ay lilipad patungo sa rurok na hindi nyo kailanman maiisip. Ang boses ni Otavio ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng kayabangan at tila isang proklamasyon ng isang hari. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang mga spotlight ay nakatuon sa kanya, habang hawak niya ang remote para sa malaking screen sa kanyang likuran. Sa bawat salitang binibitawan niya, lalong tumitindi ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Inilahad niya ang mga graph at numero ng Project Phoenix. Ang proyektong ninakaw niya ang bawat ideya mula sa utak ng kanyang asawa. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Lara kasama si Don Ricardo. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Pinagmamastan ang lalaking gumagamit ng kanyang talino upang magsinungaling sa harap ng pinakamalalaking investors sa bansa. Nararamdaman ni Lara ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbibigay ng ritmo sa kanyang huling hakbang. Hindi siya natatakot. Hindi rin siya nag-aalinlangan. Ang bawat pangungutya ni Otavio sa loob ng 10 taon ay naging enerhiyang nagpapatakbo sa kanyang determinasyon na yon. Ngunit may isang bagay na hindi nabanggit si Mr. Otavio. Ang boses ni Lara ay biglang sumabad, hindi malakas, pero sapat upang patahimikin ang buong silid. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna. Ang scarlet gown niya ay tila isang babala ng panganib sa ilalim ng mga ilaw. Lumingon si Otavio. Ang inis ay mababakas sa kanyang muka. Lara, huwag ka nang manggulo rito. Alam kong masama ang loob mo, pero ang business meeting na ito ay para sa mga taong may alam sa industriya. Bumalik ka na sa upuan mo. Isang mapait na ngiti ang isinalubong ni Lara. Kung ganon, bakit hindi mo ipaliwanag sa kanila ang ika-7 pahina ng kontratang pinirmahan mo kagabi? Ang pahina kung saan nakasaad na ang Project Phoenix ay hindi isang merger, kundi isang ganap na transfer of liability. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na ang bawat assets ng Vanguard Holdings ay ginawa mong collateral para sa isang utang na hindi mo kailanman kayang bayaran? Napatigil ang lahat. Ang mga investors ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga muka ay napuno ng pagdududa. Mabilis na nirepaso ni Otavio ang mga slides sa screen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang sinasabi ni Lara. Nang makita niya ang mga numerong tinutukoy, ang kanyang muka ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang bawat decimal point, ang bawat legal clause na akala niya ay ginto, ay isa palang sumpa na naglilipat ng lahat ng kanyang yaman patungo sa korporasyon ni Don Ricardo sa sandaling pirmahan niya ito. Hindi ito totoo! Niloloko mo ako! Sigaw ni Otavio.
Ang kanyang boses ay naging basag at puno ng desperasyon. Gawa-gawa mo lang ito, Lara. Ikaw ang sumulat nito. Opo, ako ang sumulat niyan, Otavio. Ang boses ni Lara ay kalmado, tila isang hukom na nagbabasa ng hatol. Ako ang sumulat ng bawat salita, dahil alam kong hindi mo ito babasahin. Masyado kang nabulag ng kasakiman at ng tiwalang bobo at pabaya ang asawang iniwan mo sa bahay. Pinirmahan mo ang sarili mong pagbagsak dahil akala mo ay ninanakawan mo ako muli. Hindi mo alam na ikaw na pala ang nagnanakaw sa sarili mo. Kasabay nito, lumitaw sa screen ang mga dokumento ng WAD na pagbebenta ng lupa sa probinsya. Ang mga ebidensya ng forged signature ni Lara at ang mga larawan ng transaksyong ginawa ni Otavio gamit ang perang dapat ay para sa operasyon ni Liza. Ang bawat kasinungalingan ay nahubaran sa harap ng lahat. Ang paligid ay napuno ng bulong ng pagkadire at paghatol. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Lara kay Elena, na kanina pa pilit na nagtatago sa likod ng mga tao. Kinuha ni Lara ang perlas na hikaw mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inihulog ito sa baso ng champagne na hawak ni Elena. Ang tunog ng pagbagsak ng hikaw sa likido ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng dusa. Iyon na ang hikaw na ito, Elena. At iyon na rin ang lalaking yan. Pabulong na sabi ni Lara, sapat lamang para marinig ng dalawa. Bagay kayong dalawa. Parehang walang halaga sa gitna ng katotohanan. Nang hina ang mga tuhod ni Otavio, napakapit siya sa podium habang pinapanood ang pag-alis ng mga investors at ang pagpasok ng mga pulis sa ballroom. Ang hiyang nararamdaman niya ay mas masakit pa sa anumang latay. Siya, na akala ay hari, ngayon ay isa na lamang talunang nakaluhod sa gitna ng entablado. Isang katanungan ang pabalik-balik na dumarating sa kanyang isipan habang nakatitig sa papalayong anino ni Lara, na ngayon ay mas matatag at mas malaya kaysa kailanman. Paano ko nagawang hamakin ang taong siyang tanging nag-angat sa akin? At ngayon na wala na ang korona, ano ang matitira sa akin, kundi ang malamig na rehas ng bilangguan at ang anino ng aking sariling mga kasalanan? Ang katahimikan sa ballroom ay tila naging kasing bigat ng isang libingan. Habang si Lara ay naglalakad palabas, bit-bit ang kanyang dangal na sa wakas ay nabawi na niya mula sa mga kamay ng mga halimaw. Lara, makinig ka naman, please. Asawa mo pa rin ako. Huwag mo namang gawin sa akin ito. Ang boses ni Otavio ay gumaralgal, puno ng desperasyon at takot, habang hinahabol niya si Lara patungo sa madilim na parking lot ng hotel. Wala na ang kurbata nito, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang muha ay basang-basa ng pawis at luha. Ang lalaking kanina lang ay naglalakad na tila hari. Ngayon ay mukhang isang pulubing nagsusumamo para sa kanyang buhay. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay sumasabay sa mabibigat niyang hakbang sa malamig na semento, tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Huminto si Lara sa tabi ng itim na sasakyan ni Don Ricardo. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang scarlet gown ay bahagyang humahampas sa kanyang mga binti dahil sa ihip ng malamig na hangin sa gabi. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang lawa sa gitna ng bagyo, habang pinagmamasdan ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 10 taon. Lara, baby, nagkamali ako, okay? I was stupid. Nabulag ako ni Elena. Patuloy ni Otavio. Pilit na hinahawakan ang kamay ni Lara, pero mabilis itong iniwas ng babae. Isipin mo si Liza. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na ang ama ay nasa kulungan? We can start over. Babawi ako sa inyo. Gagawin ko ang lahat. Please, bawiin mo lang ang mga sinabi mo sa loob. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lara. Isipin si Liza? Nayan mo lang ba naisip ang anak mo, Otavio? Naisip mo ba siya nung ninakawan mo siya ng pambayad sa ospital para lang pambili ng alahas ng babae mo? Naisip mo ba ang kinabukasan niya nung ibenta mo ang lupa ng mga ninuno ko? You used our daughter as a shield for your sins,
And that is the most unforgivable thing a father could do. Sa gitna ng kanilang paghaharap, isang marangyang sasakyan ang dumaan sa kanilang tabi. Huminto ito ng bahagya at bumukas ang binto. Doon ay nakita nila si Elena, maayos na ang gamit at nakasuot na ng malaking sunglasses kahit gabi. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, kundi puro pandidiri habang nakatingin kay Otavio. Elena, tulungan mo ako! Sabihin mo sa kanila ang totoo! Sigaw ni Otavio, umaasang may kakampi pa siya. Sorry, Otavio, pero ayoko sa mga talunan. Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng yelo. You're broke, and soon you'll be behind bars. Bakit pa ako mananatili sa isang barkong lumulubog? Goodbye, darling. It was fun while it lasted. Or at least, while the money lasted. Ang tunog ng pag-andar ng sasakyan ni Elena ay tila huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Otavio. Napaluhod ang lalaki sa harap ni Lara. Ang kanyang mga balikat ay nangangatog sa matinding hiyang nararamdaman. Ang katahimikan ng parking lot ay tila naging kasing bigat ng isang hatol na walang apela. Dahan-dahang binuksan ni Lara ang kanyang bag at inilabas ang isang puting envelope. Hindi ito pera at hindi rin ito Project Phoenix. Inilapag niya ito sa malamig na semento sa harap ng kanyang asawa. Iyan ang huling dokumentong pipirmahan mo, Otavio. Ang boses ni Lara ay puno ng otoridad. Ang petition for nullity of marriage. At kasama dyan ang dokumento ng paglilipat muli sa akin ng titulo ng lupa sa probinsya. Nakuha ko na yan muli sa tulo ni Don Ricardo. Wala ka nang makukuha sa akin. Wala ka nang makukuha kay Liza. Mula sa sandaling ito, patay na ang Lara na kilala mo. Lara, huwag. Please. Hikbi ni Otavio. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa envelope gaya ng pagkapit ng isang nalulunod sa isang pirasong kahoy. Huwag kang mag-alala, Otavio, dagdag ni Lara habang sumasakay sa sasakyan. Hindi ako gaya mo. Sisiguraduhin kong magkakaroon pa rin ng pagkakataon si Liza na makilala ang tatay niya. Sa likod ng rehas, kung saan hindi mo na siya masasaktan o magagamit muli. Isang katanungan ang pabalik-balik na umaalinganggaw sa isipan ni Otavio habang pinapanood ang papalayong sasakyan ni Lara. Ang bawat pulang ilaw ng sasakyan ay tila isang babala na huli na ang lahat. Mayroon pa bang puwang para sa kapatawaran sa mundong binuo ko mula sa mga kasinungalingan? O baka naman ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang kulungan, kundi ang mabuhay na ang tanging kasama ay ang multo ng babaeng minsan mong itinuring na basura. Pero siya palang kaisa-isang kayamanan mo. Habang naiwan si Otavio na mag-isa sa dilim, narinig niya ang malayong tunog ng sirena ng mga pulis na papalapit sa hotel. Tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang kalayaan. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang pangako na ang kadiliman, gaano man ito katagal, ay kailangan ding magbigay daan sa liwanag. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay marhang pumasok sa bintana ng silid ni Liza sa ospital, nagdadala ng init na hindi na galing sa heater, kundi sa tunay na pag-asa. Nakaupo si Lara sa tabi ng kanyang anak. Pinagmamasdan ang banayad na pagtaas at pagbaba ng dibdib ng bata habang ito ay mahimbing na natutulog. Ang bawat hininga ni Liza ay wala na ang tunog ng hirap at sakit. Ito ay malinis, malalim, at puno ng buhay. Ang operasyon ay naging matagumpay. At ang mga doktor ay nagsabing sa loob ng ilang linggo, maaari na silang mamuhay ng normal. Dahan-dahang hinawakan ni Lara ang kamay ng kanyang anak. Wala na ang pasa sa braso nito, tila binura na ng panahon at ng wastong kalinga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lara ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng isang dekada. Ang bigat sa kanyang dibdib, ang takot, ang pait at ang galit, ay tila dahan-dahang natutunaw, gaya ng yelong tinatamaan ng sikat ng araw. Lumabas si Lara sa balkonahe ng ospital at tiningnan ang malawak na lungsod sa kanyang harapan. Narinig niya ang mahinang ugong ng mga sasakyan sa ibaba at ang malalayong tinig ng mga tao
na nagsisimulang magbukas ng kanilang mga tindahan. Sa kanyang isipan, nagbalik ang lahat ng nangyari sa gabi ng gala. Balita sa buong bansa ang pagbagsak ng Vanguard Holdings at ang pag-aresto kay Otavio dahil sa malawakang estafa at falsification of documents. Si Doña Aurora naman ay napilitang lumipat sa isang maliit na apartment sa probinsya. Iniwan ng lahat ng karangyaan na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Hindi ko ito ginawa para sa paghihiganti lamang, pabulong na sabi ni Lara sa hangin. Ginawa ko ito para sa katotohanan. Isang linggo pagkatapos mailabas si Liza sa ospital, bumalik sila sa kanilang tunay na tahanan, ang bahay na bato sa probinsya na nabawi ni Lara. Ang amoy ng tuyong dahon at ang sariwang simoy ng hangin mula sa mga puno ng mangga ang sumalubong sa kanila. Ang tunog ng pagbukas ng lumang pintuan na gawa sa Nara ay tila isang pagbati mula sa kanyang mga ninuno. Pagpasok niya sa sala, nakita ni Lara ang portrait ng kanyang mga magulang na nakasabit pa rin sa dingding. Tila nakangiti sa kanya nang may pagmamalaki. Nandito na tayo, anak. Dito tayo magsisimulang muli, sabi ni Lara habang inilalapag ang kanilang mga gamat. Yumakap si Liza sa kanyang baywang. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Ang ganda po rito, Mama. Dito po ba tayo titira habang buhay? Dito tayo titira hanggang sa maging matatag ka na para lumipad sa sarili mong mga pakpak, sagot ni Lara habang hinahaplos ang buhok ng anak. Nang hapong yon, habang nagtitimpla ng kape si Laura sa kusina, nakita niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Galing ito kay Don Ricardo. Sa loob ay may isang business card na may pangalan ni Laura bilang presidente ng isang bagong financial consultancy firm. At isang maikling sulat. Ang iyong talino ay isang biyaya sa mundo, Laura. Huwag mo na itong hayaang maikubli muli sa anino ng sinuman. Ang tagumpay mo ay sa iyo lamang. Napangiti si Lara, isang tunay at malayang ngiti na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Naalala niya si Otavio na ayon sa balita ay nahaharap sa mahabang taon sa bilangguan. Napatawad na ba niya ito? Siguro. Hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na ni Lara na bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakbay patungo sa bagong buhay. Ang tunay na paglaya ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang hindi na sila isipin pa kahit isang segundo. Habang lumulubog ang araw, naglatag si Lara ng banig sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa kanilang bakuran. Doon sila nahiga ni Liza, pinagmamasdan ang unti-unting paglitaw ng mga bituin sa langit. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng mga himig ng kalikasan at ang pangako ng isang bukas na siya na ang may hawak ng panulat. Isang katanungan ang huling pumasok sa kanyang diwa bago siya tuluyang pumikit ng may kapayapaan. Ngayong nakuha ko na ang aking korona at ang aking tahanan, ano pa ang kayang abutin ng aking mga pangarap? Ang tanging sagot na narinig niya ay ang mahinang tibok ng kanyang puso. Matatag, malakas, at sa wakas, malaya na. Isang taon na ang lumipas mula ng aningay ng mga bulto at kasinungalingan ay napalitan ng katahimikan ng paghilom. Ang hapon ay dahan-dahang nagpapaalam sa mga luntiang bukirin ng probinsya, habang ang kulay kahel na sinag ng araw ay marahang humahalik sa lumang balkonahe ng bahay na bato. Nakaupo si Lara sa kanyang paboritong tumba-tumba. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate na ang samyo ay humahalos sa amoy ng mga bagong sibol na bulaklak sa hardin. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ngayon ay tila isang payapang awit ng pasasalamat. Mula sa malayo, narinig niya ang masayang tawanan ni Liza na nakikipaglaro sa kanilang aso sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bata ay mukhang malakas at masigla. Ang kanyang mga pisngi ay mapula at puno ng buhay. Ang bawat takbo at talon ni Liza ay isang paalala kay Lara na ang bawat patak ng luhang ibinuhos niya noon ay naging ulan na nagpatubo sa kaligayahan ng kanyang anak. Ang edukasyon ni Liza ay sigurado na, at ang kanilang kinabukasan
ay hindi na nakadepende sa awa ng sinuman. Isang puting sobre ang nakapatong sa mesa sa tabi ni Lara. Galing ito sa kawanihan ng mga bilangguan. Isang sulat mula kay Otavio. Sa loob ng isang taon, ito ang ika-10 sulat na ipinadala nito. Puno ng mga salita ng pagsisisi at pagmamakaawa para sa isang pangalawang pagkakataon. Binasa ni Lara ang ilang linya, ngunit hindi na siya naramdaman ng galit o pait. Ang imahe ng lalaking nagnahaw ng kanyang dangal ay naging isang malabong anino na lamang ng nakaraan. Napatawad na ba niya ito? Opo. Pinatawad na ni Lara si Otavio, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ang pagpapatawad ang susi upang tuluyan siyang makalaya mula sa kulungan ng kahapon. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang pag-ibig na dati ay itinuring niyang mundo ay naging isang mahalagang aral na lamang. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi humihini ng sakripisyo ng sariling pagkatao. Mama, tignan niyo po ang iginuhit ko! Sigaw ni Liza, habang tumatakbo patungo sa kanya. Hawak ang isang papel, kinuha ni Lara ang drawing. Ito ay larawan ng 2 babaeng magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. At sa itaas ay may nakasulat na mga salitang, "Ang aking reyna." Nararamdaman ni Lara ang init na dumadaloy sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi na galing sa dusa, kundi sa labis na kagalakan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang bango ng buhok nito ay tila isang gamot sa lahat ng kanyang mga sugat. Sa kanyang pagtatrabaho bilang matagumpay na consultant sa ilalim ng kumpanya ni Don Ricardo, natutunan ni Lara na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o taas ng posisyon. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng may dangal, may talino, at higit sa lahat, may sariling tinig. Ang Project Phoenix ay hindi lamang naging mitsa ng pagbagsak ni Otavio. Ito ang naging simbolo ng sarili niyang pagbangon mula sa mga abo ng kanyang lumang buhay. Habang ang mga bituin ay dahan-dahang nagpapakita sa langit, isang mahalagang aral ang nananatili sa puso ni Lara na nais niyang ipamana sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Huwag mong hayaang ang anino ng ibang tao ang magdikta ng iyong liwanag. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung paano ka tinatrato ng iyong asawa o ng mundo, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang iyong sarili sa gitna ng unos. Ang bawat babae ay may koronang nakatago sa kanyang kaluluwa. Kailangan lang niyang matuto ng tumayo ng matuwid upang hindi ito mahulog. Dahan-dahang tumayo si Lara at inakay si Liza papasok sa kanilang tahanan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay naging isang banayad na hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isang bagong yugto na puno ng pag-asa. Ang gabi ay tahimik, ang hangin ay sariwa, at sa wakas, ang bawat panalangin ni Lara ay nakahanap na ng kanyang sagot.